Bago natin simulaan ang kwento, ay shoutout muna sa ating masugid na mga tagapakinig. Ang una sa ating listahan, kay Alan Royha, from Rojas Capiz, Pilar. Salamat sa iyo. Galing kay Yana Manunulat. Shoutout kay Mark, taga Montalban, Rizal. At shoutout kay Randy Cabanero from Talisay City, Cebu. Joel Butlig from Alicia, Bohol. Shoutout kay Rilan Aman. Shoutout kay Sherwin Pinondo from Dumaguete, Negros Oriental. Shoutout kay Alden de la Cruz sa Barangay 108, Tagpuro, Tacloban City. Maraming salamat. Ervin Rojo, shoutout sa Blue Eagle Game Farm, Malinaw, Aklan. Shoutout kay Marlo de la Cruz at kay Felix Abyo ng Quezon City. Galing kay Karen Francisco. Shoutout sa asawa niya sa Juarez, Francisco. Pagpasensyahan niyo na ang ating record ngayon. Dahil palaging ulan dito kaya hindi ako naka-upload. Hindi rin ako makapag-record. Kaya pagpasensyahan niyo na sobrang noise ng ating record ngayon. Maraming salamat. At simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Fidel. Matapos paglaban-labanin ang magiging pambato nila kinabukasan, sinabi ni Manoy Pilimon na tama na ang ensayo. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang lugar na ito? Masaya dito. Kaya sigurado akong mapapamahal ka sa lugar na ito. Wika ni Tatang Pilimon. Mukhang gano'n na nga, Manong. Salamat naman. Tugon niya. O siya, Ador. Samahan mo itong si Fidel sa magiging silid na higaan niya. Matulog kayo dahil bukas lalaban tayo. Wika ni Manoy Pilimon. Matapos nilang mag-usap, sinamahan na nga si Fidel ng kaibigan niya sa magiging silid niyang tutulugan. Habang nakahiga siya sa silid na yon, iniisip niya ang mga nangyari sa nagdaang buhay niya. Kahit anong pikit ng mga mata niya, hindi siya makatulog. Hindi kasi nasanay ang katawan niya na matulog sa malambot na higaan. Kaya nagpasya siyang lumabas ng kwarto at tumambay sa labas ng bahay. Nang makalabas na siya, nakita niyang naroon din si Ador habang nananabako. Oh, Fidel! Bakit? Bakit hindi ka pa natulog? Wika nito habang yumuyupyo ng kanyang tabako. Hindi ako makatulog Hindi kasi nasanay yung katawan ko sa ganitong higaan. Wika niya. Parang ako lang din. Ba't di mo sinabing di ka pala sanay matulog sa ganon? Sagot naman dito. Ikaw, saan ka natulog? Muling wika niya. Yan, diyan ako natutulog. Kagaya mo, hindi rin ako makatulog sa marangyang bahay na yan Wika nito habang tinuturo ang magandang pagkakagawang kubo. Kung okay lang sa'yo, pwede bang diyan na lang din ako matulog katabi mo? Mukhang malabig dito dahil kitang-kita ng hangin. Tugon niya. Ba't naman hindi? Maraming matutulugan dyan. Tara, pumasok na tayo. Pagyaya nito sa kanya. At pumasok na nga sila sa loob.
At doon nakita ni Fidel ang ganda ng loob ng kubong yon. Gawa sa anahaw ang bubong nito at gawa naman sa kawayan ang dingding at sahig nito. At talagang pinakinisan pa. Oh, tabako. Oo nga pala. Di ka pala nananabako eh. Ito na lang. Wika nito at kinuha ang isang bote na may lamang alak. Mamahalin ang itsura ng alak na yon sa pagkakatanda niya. Di ka nagyuyusi pero alam kong miinom ka. Oh, ito. Tumagay ka lang dyan. Nakakatulong din ito para dalawin ka ng antok. Wika ng kaibigan niyang si Ador. Habang tinatagay niya ang alak, napatanong siya sa kaibigan niya sa kung sino-sino ba yung dumadayo ng kompetisyon kinabukasan. Ganyan naman talaga. Dadayo sila ng sabong para mapatunayan ang galing nila sa larangang ito. Pero hindi basta-bastang tigbakay ang mangyayari bukas. Talagang may pustahan din. Masasaksihan mo yan kinabukasan. Sagot nito. Habang pasarap ng pasarap ang kanilang usapan, hindi nila napapansing nakaubos na sila ng isang buting alak. Medyo lasing na rin silang dalawa, kaya nagpasya silang matulog na. Hindi pa kasi ganong sanay itong si Fidel sa mga inuman. Kinabukasan, nagising na lang silang dalawa nang may tumawag sa kanilang mga pangalan. Ador! Gumising na kayo! Narito na ang mga dayo. Magkape na muna kayong dalawa. Mamaya sumunod na lang kayo roon. Wika nito. Oo, Chong. Pagkatapos naming magkape, susunod din kami doon. Dali-daling bumangon silang dalawa at kaagad nagkape. Paglabas nila ng kubo, doon nila nalaman na 8:00 na pala ng umaga. Pahamak na alag talaga oh. Napapasarap ang tulog natin na hindi natin napapansin. Wika ni Ador. Ngumiti lang naman itong si Fidel dahil maging siya tinanghali na ng gising. Matapos ang ilang minuto, nakapaghilamos na rin silang dalawa. At pagdating nila sa labas, nakita nilang marami na ngang tao at kasalukuyang lumaban na ng sabong si Tandang Pilimon. Habang nasa malawak itong ruweda, bitbit nito ang kulay pulang tandang na may kabit ng tare. At ito yung panlaban na ininsayo nila kagabi. Fidel, masdan mo ng mabuti kung paano lumaban niyang manok na hawak ni Chong Pilimon. Wika sa kanya ni Ador. At nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang hawak na manok ng kalaban ay isang purong itim ang kulay. Kaya naalala na naman niya si Tandang Jem. Nang binitawan na ang dalawang manok, ay manghang-mangha si Fidel sa pinakitang galaw ng mga ito. Bukod sa malakas nitong mga pakpak, ang tataas din ng lipad nito. Sa ilang sabayan ng dalawang panig, kitang-kita ng lahat ang pagiging lamang ng tiyuhin ni Ador. Halos matanggal na ang kabilang paa ng kalaban, pero napakalakas pa rin ito. Binugbog ito ng binugbog ng manok ng matanda, pero talagang napakatibay ng manok na yon. Ngunit hindi naglaon. Nang hihina rin ang kalaban, dahilan para matalo nila yon ng tuluyan. At doon nila napag-alaman na pangalawang manok na yon ni Tandang Pilimon.
Matapos lumaban ni Tandang Pilimon, iba na naman ang sumalang sa laban. Kaya naupo na muna si Tandang Pilimon. Kaya naman nilapitan nila ito. Manoy Pilimon, pasensya na ha. Dahil hindi kami nagising ng maaga. Wika ni Fidel paglapit niya dito. Huwag kayong mag-alala. Sa totoo niyan, hindi lang kayo ang mga alalay ko rito. Sige. Oo nga pala. Sa palarong ito ay kung sino man ang magdadala ng 4 na panalo ay siyang makakatanggap sa 5 manok na galing pa sa malalaking breeder. Kaya tulungan niyo ako mamaya sa paghahanda ha. Wika nito. Walang problema, Chong. Handa kaming tulungan ka. Sagot naman ni Ador. Habang pinapanood nila ang labanan ng taga-ibang bayan, doon nasilayan ni Fidel ang bagsik ng mga ito. Merong nanalo na kababayan lang nila. Meron ding nananalo na taga-ibang bayan. Ngunit hindi nila nakamit ang 4 na panalo. Makalipas ang mga minuto, sakto ding natapos ang unang lumaban nang dumating ang pinunong bayan. Napakarami ng mga kasama nito na purong nakasakay sa mga kalesa. Kaya dali-daling tinawag ni Fidel si Manoy Pilimon. Manoy Pilimon, narito na ang mga bisita nyo. Wika ni Fidel dito. Habang sinasalubong ang mga dayo at inalalayan sa mga daan. Maya-maya pa, nagkaharap na nga si Pilimon at yung mga dayo. Magandang araw. Nagalak ako sa pagbisita nyo, Ginoong Peroy. Masaya kami sa palarong ito. Wika ni Tandang Pilimon. Binabati kita. Kahanga-hanga talaga ang mga manok mo sa bayang ito. O kayo, dalhin nyo rito ang mga kahon na may lamang mga imported na manok. Pero napahinto sa pagsasalita ang nagngangalang Peroy nang masipat nito na meron pang paparating na mga sasali sa palaro. Malamang hindi nyo inasahan ang aming pagdating sa inyong kasiyahan. Wika ng bagong dumating at bahagyang lumapit. Patawad kung hindi ka napagsabihan, Ginoong Timyong. Tumuloy kayo. Wika ni Tandang Pilimon. At agad nang naglakad ang taga-kabilang bayan na si Timyong. Hindi ako pumunta rito para batiin ka. Ang mga manok na ito na naroon sa kahon ay talagang akin na. Wika ni Timyong. Kaya maging si Fidel ay napasagot dito. Paumanhin po pero si Manoy Pilimon ang nananalo sa palaro. Ang amo nyo. Pero bakit takot siya sa akin? Hindi niya kami nilabanan. Wika ni Timyong. Si Tandang Pilimon naman, suminyas lang ito kay Ador. At ito na ang nagsasalita. Ginoong Timyong, tapos na ang palaro. Hihintayin nyo na lang ang susunod na linggo. Meron ulit mangyayaring kompetisyon. Wika ni Ador. Kung hindi siya lalaban, hindi siya dapat tumanggap sa mamahaling mga manok na ito. Kailangan niyang patunayan ang husay ng mga pambato niya. Paghamon ni Timyong. Dahil sa medyo lasing pa itong si Fidel, napawika siya ng, Ginoo, huwag ka namang ganyan. Kung gusto mo, ako na lang ang lalabanan mo. May mga manok ako sa bundok. Wika niya at agad naman siyang sinuway ni Tandang Pilimon.
at hindi maiwasang matawa ng mga taong nanonood sa kanila. Kumalma ka lang, iho. Timyong, kung sa palagay mo hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng premyo. Pero hindi pa man ito tapos sa pagsasalita. Sumingit na si Timyong ng, tama ka dyan. Ilabas mo ang magagaling mong mga alaga. Maglaban tayo. Pero dapat ipusta mo yung kalabaw mo. At kapag natatalo mo ko, ipapaubaya ko sa iyo ang mga manok sa papremyo. Sagot ni Timyong. Ang presyuhan kasi ng mga manok na yon ay halos katumbas ng isang kalabaw. Kaya talagang mainit ang bawat grupo na makakakuha ng premyo na yon. Sumobra ka na, Timyong. Lalabanan namin ang mga manok mo, kung yan ang gusto mo. Matapos magwika ni Tandang Pilimon, ay ang pagkuha ni Fidel sa mga tandang nalalaban. Kaibigan, bakit ganun kung makaasta ang taong yun? Sino ba siya? Wika niya. Siya ang kinakatakutang magsasabong sa bayang ito. Halos lahat ng lungsod na magsasabong dito, tinatalo nila. Usap-usapan kasi sa mga nakakakita dito na may agimat daw ang mga ito. Pero hindi ko lang alam kung totoong mga yan. Tara na nga. Sagot naman ni Ador. Pagdating nila sa paglalabanan, nandoon na ang biyasang magtatari ni Tandang Pilimon. Si Ador ang humawak sa manok upang lagyan ito muli ng tari. Habang kinakabitan ng tari ang manok, lumapit dito si Tandang Pilimon. Losyo, gamitin mo ang mahabang taring ginamit ko nung nagdaang laban. Medyo matanggat kasi itong manok na nakuha niyo eh. Pero hindi bali na lang. Wika ni Tandang Pilimon. Habang naroon ang lalaking nagngangalang Timyong, nasipat niyang palihim itong tumitig kay Fidel. Pero nang pagharap niya dito, tumingin lang naman ito sa ibang bagay. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kakaiba sa taong yon. Dahil habang nakatayo ito, panay ang paghawak nito sa kanyang kilikili. Nanimoy, meron siyang hinimas-himas dito. At nang saktong umikot itong si Fidel, nakita niya ang hawak nito. At nakita niyang isa itong buhay na linta. Pinagmasdan lang niya ito hanggang sa matapos na ang pagtatari nila Ador. Doon niya napagtanto na meron nga. Nang masipat niyang papasok na sa ruweda ang kaibigan niyang matanda, kinaway naman siya ni Ador. Fidel, magbasid ka sa paligid natin. Dahil tuso ang taong nakalaban ni Tiyong Pilimon. Bantayan mo ng maigi ang kahon ng mga manok. Wika nito at agad naman niyang tinugon ang sinabi ng kaibigan niya. Ngayon, Pilimon, desidido ka pa rin bang makuha ang papremyo? Mukhang sa mga panlaban ko pa lang eh. Alam na ng mga taong kahinatnan mo. Wika ni Temyo habang hawak ang purong puting pambato. Kahit anong mangyari, lalabanan namin kayo. Kahit may kalumaan man ang mga lahi ng mga alaga ko, may tiwala pa rin ako sa kanila. Wika nito sabay lapag ng kanyang tandang. At laking gulat nila Fidel dahil hinagis ni Timyong ang kanyang manok sa kinaroroonan ng pambato ni Tandang Pilimon. Paglabag nito ay agad itong nagpakawala ng malalakas na atake na siyang inilaga naman ng abuhing tandang
ni Tandang Pilimon. Kitang-kita ni Fidel ang mabilis na pag-ilag nito. At sa pangalawang sagupaan ay parihong walang nakatama sa kanila. Nang muling magkadikitan yon, ay nakita nilang may sugat na yung paa ng kalaban, at sa pagsangkaan nito sa ere ay parihang naalibadbaran yon sa mga palo ng bawat isa. Animoy sa mga pakpak pa lang ng mga ito, nakakapatay na ng kapwa na manok. Hanggang sa nasakluban ng tuluyan yung pambato ni Tandang Pilimon. Nakapatong ang pambato ng kalaban habang nasa ilalim ang pambato niya. Pagkaryo nung isang lalaki, lupaypay na ang liig nun sa mga pambato nila Pilimon. Napahaplos na lang sa ulo yung kaibigan niyang matanda dahil hindi niya lubos akalain na sa posisyon na yon matatalo pa sila. Sabi ko sa'yo huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Walang panama ang mga pambato niyo sa mga alaga ko. Pero hindi bale, bigyan ko pa kayo ng huling laban. Kapag natatalo niyo ko sa pangalawang laban na ito, ipapaubaya ko sa inyo ang mga papremyo. Pero kung hindi, malas niyo lang talaga. Wika ni Timyong. Sige. Papayag ako basta sa amin ang papremyo ha. Ador, Fidel, kunin niyo ang pangalawang ininsayo natin kagabi. Oo, Chong. Tara, Fidel. At sa pangalawang pagkakataon, muling kinuha nilang dalawa ang pambato. Mukhang may kakaiba nga sa matandang iyon, kaibigan. Parang kontrolado niya ang resistensya ng manok niya. Wika ni Fidel. Yun nga ang napapansin ko sa matandang yun Noon pa lang kinakatakutan na yan sa lungsod. Magmadali ka, baka mag-iba na naman ang isip ng kumag na yun. Tugon sa kanya ni Ador. Makalipas ang mga minuto, muli na ngang lumaban si Tandang Pilimon. At sa pagkakataong ito, ay naghagis na ng asin ang kaibigang matanda ni Fidel doon sa paglalaban ng ruweda. Ayan ka na naman sa paniniwala mo, Pilimon. Kahit anong isaboy mo dyan, wala kang mapapala. Dahil ang pagpunta namin rito, hindi paninikas kundi maginoong laban lang. Wika ng panginginsulto ni Timyong. At sa pagkakataong yon, muli na namang binitawan ng matanda ang manok sa ruweda. Pero sa hindi malamang dahilan, tila ba may sakalapati ang manok ni Timyong. Bigla-bigla na lang itong lumipad pa itaas na siyang naging daan para lumamang sa laban. At sa lipad na yon ay nag-iwan yun ng malaking pinsala sa may liig ng pambato ng panig nila Fidel. Dahil sa pinsalang yon, hindi na nito nailagan ang mga atake ng kalaban. Tumilapon pa ngayon dahil sa tindi ng kalaban nito. Akmang kukunin na sana ni Fidel ang manok dahil sa hindi maganda ang galaw ng sentensyador nang sinigawan siya ng nagngalang Timyong sabay batok sa kanya. Hoy, ikaw wag kang hangal ha. Alam mo namang may sentensyador. Makikialam ka. Sigaw ni Temyo. Pero di naman kailangan batukan mo yung tao. Oh, aminin naming mahalimaw yung mga manok nyo pero bias din naman yung sentensyador nyo Ano? Kasabwat mo rin ba ang mga ito? Galit na wika ni Ador. Wala na kayo doon. Kung talo-talo, wala nang daming satsat
Wika nito at hinanap ang mga papremyo. Manong, mukhang pinaghandaan talaga nila ang araw na ito. Paano na yung panalo mo? Mababaliwala yun. Tanong ni Fidel. Sige lang. Hayaan niyong kunin nila ang papremyo. Alam mo iyo, ganun talaga ang tabas ng dila ng mga tao rito. Masanay ka na. Wika ni Tandang Pilimon. Maya-maya pa ay napasa kamay na nga ng pangkat ni Temyo ang mga papremyo. Sa tingin ko, Pilimon, malakas talaga ngayong linggo na to kapag ako ang nakakalaban mo. Ako ang makikinabang dito. Tara na mga kasama. Wika nito at sabay alis. Nang matapos na ang palaro, kanya-kanya nang nagsisialisan ang napakaraming tao. Alam kong hindi yon patas. Nanalo naman ako at dapat nakuha ko na yon. Fidel, Ador, yan ang tandaan nyo. Sa sugal at larong ito ay hindi araw-araw ang panalo. Kaya kung papasukin nyo talaga ang larang ito, dapat nakahanda rin kayo sa pagkakatalo nyo. Pangaral ni Tandang Pilimon. Salamat Manong, pero pangako sa susunod, tayo naman ang tatanghaling kampyon sa bayang ito. Gaganti tayo. Tugon naman ni Fidel. So mga kermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At sa pagpapatuloy ng kwento natin, ay ang magaganap na paghiganti ng pangkat nila Fidel. Yun oh, napakaangas ng kwento na ito. Parang marami siyang pasikot-sikot na maganda naman. At para masubaybayan nyo ang ating kwento, huwag nyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para naman malaman ko kung nagandahan kayo sa kwento. Yun lang. Kung walang mag-comment, ay ayos lang. Marami naman tayong kwento.